ito naman yung kay, di ba? Alam niyo naman, doon sa Senate hearing, tinuturo na nga talaga sila. Itong dalawa, no? Si Martin Romualdez, tsaka si Saldico. Ito nakakapagdaka sa mga yan, di ba? Tinuturo na sila ng mga district, di ba? District engineer, ng DPWH. Ang nangyayari, ito mga to, di ba? Parang pinalalabas pa nila na hindi pwedeng managot. Ang tindi, no? Tapos, parang pinagtatakpan pa nila. Yun yung masakit dito, mga kababayan, eh. Dito mauurat ka sa mga to, eh. Kasi, alam mo nilang may limpak-limpak na, di ba? Ninakaw yung mga yun. Diba? Hindi naman ho natin pwede ikaila yun. Kasi tinuturo na sila, eh. Di ba? Not unless, yun nga, pagdating naman ho sa batas, not unless, ang sinasabi ho ng batas, until not guilty, hindi mo pwedeng huliin. Pero dapat ho talaga, mapatawag sila at may imbestigahan sa Senado. Ang nangyayari kasi mga kababayan, wala akong gusto, parang ayaw nila imbestigahan. Pilit nilang hinaharang. Diba? Pilit nilang hinaharang. Ha? Ito yung sinasabi ni Martin Romualdez. Ayan, oh. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang ito ay para sa mamamayan. Ang tindi. Tapos ngayon tinuturo siya, di ba? Tinuturo siya sa mga ganong pangyayari. Di ba? Ang tindi, no? Tapos balikan pa natin yan, mga kababayan. Ito pa. Balikan pa natin. May mga video, may mga photos tayo ng mga dati pa. Ito. Ayan, no? Di ba? 2024 yan, mga kababayan. September 25. Lakayan ko ha para makita ninyo. Kita naman yung picture ni Tamba eh. Ayan, para makita nyo. Binati ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kongresista sa kanilang pagbusisi sa panukalang 2025 National Budget. Inaprobahan na sa ikatlong huling pagbasa sa Kamara ng House Bill number 10,800 o ang propose na 6 trillion, 6.352 trillion. Grabe, no? 6 trillion, no? Tapos yung utang natin nadadagdagan, 17 trillion na. Kung ito, ibinayad na lang doon, baka nabawasan pa, naging 11 na lang.